teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Si Yahweh ang sati, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siya'y nag-iingat. Sa daraanan ko, siya'y nag-iingat. Sa daraanan ko, siya'y nag-iingat. Magandang umaga po muli sa aking mga kapatid na tapat na lingkod na patuloy naming kasama, sumusuporta sa panalangin at lagi naming kasangga pagdating sa gawain ng Diyos. Muli po, welcome to another episode of Awit ng Pag-ibig. At sa umagang ito, it's going to be a very, very interesting conversation. Kwentuhang hopefully ay umaatikabo. Okay? Pero bago tayo dumako dyan, tawagin muna natin si Minister Dodi. Magbibigay na unang panalangin. Dudes. Thank you, Lord. Sige po, mga kapatid, manalangin po muna tayo. Hallelujah! Dakila naming Ama sa langit, napakabuti po ninyo sapagkat ang araw na ito ay itinakda po ninyo upang ang aming mga kapatid ay makapagbigay ng luwalhati, papuri sa kabutihan mo po sa kanilang buhay. At lahat din po ng mga nanunood, lahat ng makikinig ay pagpapalain din po ninyo. Alam namin, Lord,
Wala po kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Kaya hiling po namin, Lord, kayo po manguna sa amin, gabayan mo po kami, maging sa lahat ng mga maririnig ng mga kapatiran, ay kayo po ang manguna sa amin. Salamat, Lord, sa inyo lamang po ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sa Praise umaga God. pong ito, ang ating makakasama, kanina pa ako nabubulol. Ang ating makakasama ay ang baluarteng hawak ngayon ni Minister Dodi. Ito ang Bulacan. So, Brother Dudes, take it Okay. away. Amen. Baluarte talaga, no? Baluarte Minister talaga. Ed yan. Sige. So, purihin po ang ating Panginoon. It is a privilege na tayo po ay gamitin ng Panginoon at dalhin sa iba't ibang dako ng Pilipinas para magpahayag ng kanyang mga salita. At andito nga po ang mag-asawang Brother Aiton at Sister Robilyn na from Bulacan ay maraming ipagpapasalamat sa Diyos. Marami tayong kapupulutang aral at alam kong ang Panginoong Diyos ay maluluwalhati sa kanilang pagbabahagi. Purihin po ang ating Panginoon, Minister Ernie. Ayan, so bati-bati muna. Ladies first ba? O sige, Sister Robilyn, kayo muna. Siyempre, good morning po. Good morning, Jesus. Good morning sa ating lahat. Sa mga Comfy family po. At ako po pala si Robilyn Navarro Torres. Ako po ay anak ni Brother Robert. Ngayon po ay umuwi na kay Lord. At anak po ni Sister Arlene Navarro ng Pulilan po. At ako po ay since bata pa lang po batang comfy na po ako. At As young as 7, ano? 7 years old po. Okay. At nasasali po ako sa mga Little Miss Comfy, ganyan. Ikaw pala yun? Alala ko yung Doon din Little sa Miss Bulacan Comfy, yun. no? Opo. sa Sa ano po yan ginanap? Naalala Sa ko yun. 8, ano ba? Parang, hindi po, parang Baka 9 na. sa may bustos po. Sa may gusto. Amana. Yung bago-bago pa lang po yung Amana nun. Naalala ko yung Little Miss Comfy noon. Ilang taong ka noon nung sumali ka? Ilang taon po ba ako nun? Mga 12 po yata ako nung sumali ako doon. Okay. 10 or 12. Yeah, now I remember that. Hanggang sa ngayon po, may asawa at mga anak na po. Okay. Si Brother Aito naman. Brother Aiton. Yun po, good morning Jesus, good morning po Coffee Family. Ako po pala si Aiton Torres, husband po ni Sister Wife Robbie. Yun lang po, thank you. Ako, asawa ng aking asawa. Anyway, siguro tayo magsisimula I found out that they were actually sweetheart na, ayun, pinakita ni, sweetheart pa as young as nasa high school pa kayo, So, punta muna siguro tayo sa konting kwentuhan na yun, no? So, bali ilang years kayong, subagets ilang years kayo magkaon, kumbaga, bago kayo nagpakasal? Tagal din, di ba? Since nung high school 2014. Mga 3 years po. Mga 3 years. And then 2004. And then afterwards, sabi nyo nga kanina, nagkaroon ng parang gap Opo. dahil... Nag-college po kami, kanya-kanyang barkada na po, kanya-kanyang landas na po kami ng parang buhay. nag-explore pa kayo nun Opo, sa buhay ganun. nyo. And then kailan kayo uli nagkita? Nag-work na po ako nun sa NLEX noong 2013. 2014 po yata. 2014. 2014 tayo nagpakasal. 2013, bago Sige. Christmas. Pag-aawayan sa Kongreso. Anyway, ang mahalaga dito, nakakatuwa ako kasi, kumbaga, alam mong inadya ng Diyos kasi wala na kumbaga, may kanya-kanyang barkada. And then, nagkita uli sila. So, tanong ko, Sister Robilyn, paano mo alam na siya ang the one? Kasi nagka-boyfriend pa ikaw kamo, hindi ba, for 1 or 2 years. Pero hindi natuloy. So, pinray mo ba kay Lord ito? Ano bang nangyari at nakasigurado kang, ay Lord, siya na ba o Lord, siya na? Alin doon? Nung time po kasi na yun, kumbaga, may trabaho po ako. So, kumikita naman po ako. Ang hinahanap ko po, kumbaga, yung taong, syempre, nakakakilala rin po kay Lord. Pero, ang bibigay po pala sa akin ni Lord, ibabalik po niya yung taong nakikilala ko na dati pa. Kumbaga, kasi wala nang usapin na parang courting po, ganun. Dahil nga po,
dalaga, nung high school pa kami, magkakilala na po kami. Kilala ko yung side niya, kilala niya yung mga kaibigan ko, kilala ko rin po yung mga kaibigan So niya. even mga family members, kilala ninyo? Opo, kilala ko rin. Isa't isa. Okay. And then, ano yung situation, brother, na na-realize mo na siya talaga ang gusto mong mapangasawa? May anghel bang bumaba sa langit? Totoo po nun, ano pa ako nun, sa Catholic pa po ako nagsisimba nun. Okay. Nagpe-pray ako kay Lord na bigyan niya na ako ng, kasi payo ng matatanda, mag-asawa ka, mag-anak ka para magbago yung takbo ng buhay mo. Okay. So nagpray ako kay Lord na Lord, gusto ko nang magkaroon ng pamilya. Mhm. So sumakaya po ako ng barko. Mhm. Pag-uwi ko, biglang parang po ulit yung landas namin ni Anong tawag doon? sister. Nag-cruise. Nagtagpo ulit. Nagtagpo. Nagtagpo, parang ganun po. So sabi ko, ito siguro po yung nung una nun, parang ito po siguro, parang di pa ako sure na ito ba yung sagot sa akin ni Lord. Pero, So medyo hindi ka pa sure. opo, na yun po yung sagot. Pero, katagalan po, yan, hanggang nakarating na po kami sa kung saan mang lugar ng nagkasama po kami sa hirap at saka sa ginawa. Ngayon po nasasagot yung mga Panalangin mo. Panalangin ko. Okay. So, otherwise, talagang mutual na yung inyong, kumbaga, yung feelings nyo na magkita. Parang hinanda na kayo ni Lord. Yes. Ngayon may nadiskubre ako. Si ate ay only child. Ayan. So, yung mga only child yan, alam niyo na yun. Okay. Sabi nga niya, siya ay prinsesa and everything. Ngayon, si Brother Aito naman ay bunso. Na normally ang bunso ay kailangan bigay niyo sa akin kasi bunso ako, di ba? Dahil dapat... Mr. Prinsesa, Prinsipe, ganun ba? Well, in a sense, yes. In a sense, kasi pag bunso, normally pag bunso ako bunso, bigay niyo attention sa akin. So, medyo, kumbaga, pareho ng sitwasyon na gusto ng attention. In that sense, kasi yung position ko as bunso, at siyempre, lalo na pagka only child ka, nagkaroon ba ng somehow conflict o yung siguro yung early part of your marriage na nag-play itong situation na to? Sabi kasi kanina ni Sister Roblin, parang meron nga. Siguro Sister Rob, ikaw muna. Walang may kasalanan dito. It's just that, bunso siya and hindi kayo magkakilala masyado, doon pala nag-uumpisa. Kumbaga, sa akin po parang medyo conflict na parang medyo nahihirapan po siya. Siya o ikaw? Medyo siya. Siya, okay. Parang Okay. ganun. Yung conflict po na parang, syempre po, nag-iisang anak ako. Kumbaga, yung mga tito ko, kumbaga, alaga ako ng tito ko. Tapos yung mga pinsan ko, kumbaga, baby po ako sa amin, parang ganun. Yung inaalala kung anong mangyayari sa akin, pag ganito, pag ganyan. Pero, yun po yung naging, kumbaga, parang medyo naging conflict. Pero, all of a sudden, kasi ang ginawa po niya, binarkada niya po yung mga tsuhin ko. Magaling. Okay. Hanggang sa kahit na, yun nga po yung time na nagkahiwalay kami, barkada pa rin niya yung mga tsuhin ko. So, hindi na wala yung connection talaga sa family. All the while. Sinadya mo ba yun? Hindi pa, hindi naman. Hindi naman po, kaya lang kasi kumbaga nakipagkaibigan na po ako ron na kahit naman natapos nung una yung relasyon namin, yung pagkakaibigan po, hindi ko naman po pwedeng isantabi yan. Oo. Sa bagay, naman yun. Pero palagay ko si Lord na yun na para hindi mo wala yung connection ba. Pero ang gusto kong tignan kasi is yung only child ako, kumbaga sabi, alagaan mo ako. Di ba? Tapos siya bilang bunso, parang hindi, alagaan mo rin ako, bunso. Meron bang nangyari na, siyempre nag-a-adjust kayo. No? We're trying to look at the situations. Kasi may mga mag-asawa, nag-a-adjust din. Yes. So, paano kayo nag-adjust sa isa't isa doon sa isang sitwasyon siguro na medyo, teka, sandali, ibang klase itong pero hindi ko yata gusto to. Natatawa po kasi parang hanggang ngayon Ganun, nararanasan hindi naman natatapos yan Kasi ang sitwasyon po namin, parang, siyempre, ako po alaga ng magulang. Parang hinahanap ko rin sa kanya, lagi mo kong iintindihin sa lahat ng ginagawa. Okay. Parang ganun. Siya rin po pala, nito lang din po yun nag-explainan kami na,
yung care ko, lagi ko dapat ipapakita din sa kanya. Tsaka hindi lang salita, hindi lang sa gawa. Basta, lagi ko dapat po siyang kakamustahin kung anong iintindihin, uunawain sa sitwasyon. Minsan hindi po niya nasasabi. Kumbaga, nararamdaman ko naman po, nakikita ko rin sa mga ginagawa niya. Doon pa lang, unawain ko din siya. So, vice versa po kami. Ganon din po ako, naghahanap ako lagi ng, kumbaga, attention. Kasi nga po, wala na akong tatay. Tapos, kumbaga, wala rin akong kapatid. Kumbaga, wala rin naman akong masabihan na... So, ina-expect mo siya ang... ganun po. Ay, punta naman tayo sa kanya. Siyempre, ano naman sa'yo? Ayun po, totoo po niya. Ako na po yung nag-a-adjust. Kasi bilang bunso po ako sa pamilya, hindi lang sa, parang sa amin magpipinsan, ako na po yung bunso. Kumbaga yung attention ko, so ganun katindi, kahit sa magpipinsan. Yes po. Kumbaga, sa 10 kami magpipinsan, ako yung pinaka-bunso. So yung attention sa akin, wala na eh. Ubus na. Doon pa lang po sa unang anak, ubus na eh, di ba? So hindi mo ba na-feel na dapat bigyan niyo ako ng attention? So parang feeling mo is naubos na yung attention pagdating sa'yo? Yes, may attention naman po, pero hindi siya kasing attention ng unang apo. Halimbawa lang po. Okay. Parang, totoo yun. So, hindi ko na po inano sa kanya. So paano ka nag-adjust? Na siyempre, as a human being, gusto mo rin, kaya ang maganda sa kanila, nagko-communicate sila eh. Yun ang maganda doon. Kasi hindi maiiwasan yung mga ganyan. So, paano ka nag-adjust? Lalo nang sinabi niya sa'yo na, ano mo rin ako? So, ano naging attitude mo doon? Ano naging pananaw mo doon? Sabihin niya yung gano'n? Inuna ko muna po yung gusto niya. Wow. Na attention niya. Kumbaga, sige, parang bilang lalaki po, ang hirap ipaliwanag eh, di ba? Pero sige, dahil ako yung husband mo, syempre. Yun lang ba? Yung sinisigaw niyang attention, bibigay ko po. Okay. Although mahirap, kaya lang, syempre, kumbaga po, nag-grow na tayo. Kumbaga, umiidad na po tayo. Kailangan magpakalalaki po tayo dun sa... Okay. Parang parang kung ako po yung mas iiyak parang mas ako'y babae, di ba? Parang ginawa ko po, ibigay ko po yung pangangailangan niya. Okay. Maganda sa kanya kasi pinanindigan niya, di ba Brother Dudes? Pinanindigan niya na okay, ako ang lalaki. Actually, dapat ang lalaki talagang mag-alaga, di ba? Iyon ang pinakapunto natin. At hindi lang dahil asawa mo siya, kasi mahal mo siya eh. Mahirap kaya mag-adjust pag hindi mo mahal, di ba? Sige na, asawa mo pala ako. Sige, di ba? Hindi talagang, deep inside, mahal mo siya. So, you made those adjustments. So, meron bang isang, hindi man nyo kailangan ikwento yung gory details, isang sitwasyon na medyo nahirapan kang intindihin siya o nahirapan kang tignan yung relasyon ninyo dahil dun sa iyong, sa pinanggalingan mo na ikaw lang ang only child o siya naman ay bunso, na medyo, kumbaga, yan ang medyo umuukil-kil sa isip. Paano ko ba gagawin ito? Paano ba? Meron bang isang sitwasyon? O kahit si Aitan muna kung meron. Meron naman po, kaya nga lang po, kumbaga, parang sinasantabi ko na po yun eh. Parang... Hindi mo siya, pero tinignan mo siya. Opo, tinignan ko. Parang, syempre po ako bilang galing nga po ako sa bunso, di ba? Parang nagkahanap po ako nung parang yung attention din po na, parang naghahanap din po tayo ng attention. Kaya lang po, parang mas gusto niya nga po na, unahin ko siya. Parang gano'n. Na parang mahirap, pero okay lang naman po na, kasi, wala naman pong, baga, yun po yung naging takbo nung buhay namin. Okay. Actually, sabi ni Lord, di ba, mahalin mo ang asawa mong babae, di ba? Kasi ito nakita ko eh. Brother Dudes, ito nakita ko eh. Pag sinunod mo yun, mahalin mo yan, grabe magbalik yung mga yan. Sa totoo lang, mabababaw kaligayahan ng mga yan. Hindi, joke lang. Hindi, totoo yun, no? Pag inalagaan mo ang babae, ibinigay mo yung attention sa kanya, magugulat ka kung paano siya magbabalik nun eh. Ganun ang pagkagawa sa atin ng Diyos eh. Na ibigay mo ang lahat sa kanya
At magugulat ka kung paano siya Kaya nga sabi niya, mahalin mo ang asawa mong babae. Di ba? Sa'yo, baliktad, di ba? Igalang mo, di ba? Pero sa lalaki lang galing yun, sa lalaki yung utos na, mahalin mo yan. Pag yan minahal mo, magugulat ka doon sa inaasahan mo, higit pa doon sa ibibigay niya. So, natural yun na. Kaya nga ho namin pinag-uusapan ito. Because these are natural conflicts, no? Na minsan nga, totoo yung asawa, sige, asawa hindi yun, kundi yun ang sekreto ng ating salita ng Diyos na pinaparating sa atin na pag minahal mo yan, mamumukad ka diyan parang bulaklak, ikaw ang unang makikinabang. Diba? Yun. Kaya at least sa inyo, maganda kasi iba mga asawang babae na, sige, gano'n na lang, sige, magtitiis na lang. So, lalong gumugulo yung situation. May nagsabi nga sa akin, yung kaibigan kong madre, Brother Dudes, yung first 5 years nyo, mag-away na kayo na mag-away ang gusto nyo. Kasi doon kayo, you have to open up and hopefully may mga na-invite tayo na mag-asawa na nalabas lang nila yung damdamin nila sa awit ng pag-ibig. Na siguro minsan nahihiya silang walang venue, walang opportunity. But that was the point na ito kasi talaga yung damdamin ko. Yung father and son, no, yung mga earlier episode natin, hindi sila magkaintindihan mag-ama. Pagdating sa awit ng pag-ibig, lumabas yung damdamin ng ama, in a very good setting na, kaya pala. So ano naman respond mo doon, kapatid, ate, doon sa Sinabi niya. Sa sinabi niya. Siyempre po, tumataba yung puso ko. Ngayon po, kung masaya po ako, siyempre, sa sinasabi niya, nararamdaman ko din naman po yun, na siya yung nag-a-adjust sa akin. Kasi lately, medyo nagtalo po kami, pero nakita ko po yung pag-a-adjust niya. Bawa, in a way na pagod kasi minsan siya sa pagbabiyahe. Tapos, hanggang sa kakatrabaho o kakahanap niya ng pagkakitaan, dumating sa point na nagpe-pray kasi kami sabay-sabay eh. Wow, that's kami good. Pong mag-iina. Apat po kami, si Sid, si Kalia. Every night po yan, tsaka morning. Dumating sa punto na hindi po kami nakakapag-pray kasi kakalakad niya para kumita ng pera. Yun po sinabi ko sa kanya. Tapos, nag-sink in sa isip niya na mali nga yung ginawa niya, na so kailangan unahin muna kami, yung pamilya niya, kahit na ano pang ginagawa niya, na nag-adjust din po siya noon. Tapos kinabukasan, tara, labas tayo, kain tayo sa labas, ganyan. Tapos yung time na free niya, talagang ibinigay niya po sa akin, tsaka po sa mga anak niya. Tsaka, kumbaga, nung sinabi ko po sa kanya yon, every time na aalis po siya, hindi na po siya masyadong magpapagabi, uuwi po siya, tapos magkukwentuhan po kami tungkol sa nangyari sa maghapon sa ginawa niya. O kaya minsan naman, kahit nasa trabaho, nasa galaan siya, chat na ako, Mami, ganito, ganyan, nandito na ako, ganito ginagawa ko. Ayun, nai-inform na po niya updated ako. Ka lagi. Siyempre, para malalaman ko rin po yung ginagawa niya, ay, sobrang pagod yung pinagdaanan niya sa maghapon na to. So, kailangan ko din siyang unawain, ganito yung nangyari, ganito yung meron siyang merong hindi pagkakaunawaan, pero okay naman. Ayun, pero naayos din po lahat. Yun po yung sa pag-a-adjust din namin dalawa. Higit sa lahat sa pag-a-adjust. Yan ang mahalaga sa Christian family, hindi yung absence of conflict. Alam mo si Brother Dudes, may masasabi. Anong komento mo dyan, Brother Dudes? Kasi fan ako ni Minister Dodi. Kasi in-interview ko lahat ng anak mo eh. Okay. Hindi ko na lang na-interview si Dave. So nakita ko paano ano ang masasabi mo dun sa mga sinasabi nila ngayon? Siyempre nakakatuwa na marinig sa kanila, lalo na yung kanilang naging situation. Mahirap talaga yun, yung ikaw ay bunso, ikaw naman yung panganay. Ikaw yung bunso, ikaw naman yung only child. Diba? Parang yun nga, para yung mapaghanap ng attention eh. Totoo. Tapos pag pinagsama mo, gera talaga pag wala si Lord. Kailangan mag-pick sila. Sino ba yung dapat na maging sa kanila, di ba? Moving on, tanong ko lang kay Sister Robin, kailan ka naging Christian ka? 7 years old. Okay, tapos ang iyong life verse ay? Yung Isaiah 60. Okay, ano yung? 22. Yung ba yun? Nangyayari yun. Sige nga. Tapos si Brother Aiton tatanong din natin mamaya. Yung Isaiah 60. At saka ano ang dating sa niyan? Paano ba binuhay ni Lord sa iyo yung
Isaiah. Sige. Ayan. Ayun, nakalimutan ko na. Ayan. Si Brother Aiton muna. Sige, habang hinahanap mo. Brother Aiton. Ito po yung yung word ko, yung Hebreo 13:5. Sige, pakibasa. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Okay. Mukhang masyadong diretso, no? Ano dating sa'yo? Nga po, kasi nagsisimula po yung family ko na, ayan, may mga anak po ako maliliit. Oo. Siyempre po, dahil mahal natin yung pamilya natin, gusto natin sila mabigyan ng maginawang buhay. Okay. Kaya kung ano man po yung pwedeng pagkakitaan, talagang Bakit binigay sa'yo yan, palagay mo? dumating po ako sa punto na na zero kami na yun po na nakulong kami. Oo. We'll talk about that later. So, Pero, sino ba si Aiton at kailangan bigyan ni Lord niyan? Ang tawag ng po manugang ako ko dyan, alipin ng pera. Ayun. Anong tawag mo? Ba't binigay sa'yo, palagay mo? araw-araw ko pong inaalala yung pera. Kasi tatay ka. Kasi tatay ako, pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan. Okay. At sa mga darating na panahon, mag-aaral pa itong mga anak ko, bibigyan ko pa ito ng mga sasakyan, kumbaga puro pera talaga. So, nabago ba ang pananaw mo nang mabasa mo yan? Opo, bali, yun nga po, nangyari sa akin na nakulong kami, nawala lahat. So lahat ng effort mo nawala ng saysay. Wala po, sincero, negative pa po, negative. So anong na-realize mo related dyan sa binigay na word sa'yo? Na-realize ko po na kahit wala na kaming pera, sasakyan, nawala lahat, si Lord po hindi niya kami iniwan. Mhm. Isipin niyo po nasa kulungan kami, nakakasurvive ng walang-wala. 5 years yun, 4 years po. 4 years, okay. Kumbaga, lagi kong naaalala yung word na to. Nung time na yun na pinaramdam lang ni Lord na hindi yung pera yung hahabulin mo sa araw-araw. Ako, sa akin ka lumapit. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Parang ganun. Okay. Natural sa tatay yun. Pag nag-asawa tayo, Brother Dudes, di ba? Pag nag-asawa ka, siyempre isipin mo, ako ang magbabayad nito, ako dapat mag-alaga sa kanila. Sa natural, dadalin mo ang buong mundo para sa pamilya mo. Parang magandang tignan. Pero sa totoo yun, sa ating mga lalaki, mayabang tayo. Bakit? Wala nung tayong kayang gawin doon. In your case, nangyari ang ganun. Or magkasakit ka. So, pero natural sa ating mga lalaki na talagang we take, yun naman ang positive side, na we take responsibility na ako mag-aalaga sa'yo. Yan naman ang sinabi mo nung pakasalan mo siya. Kaya lang nakalimutan natin na hindi tayo talaga ang makagagawa nito. Kaya binigay sa iyo yung word na nakatuto ka sa pera. Tapos yung nangyari sa buhay mo, kumbaga, kung sa tatay sa tao, nasa na yung pera mo? Nasa na yung pinagmamalaki mo? It was a humbling experience for him. It was good. It was good, na dumanas. Lahat naman tayo may dinadanas ng ganyan. So, you take the good with the bad na, okay, Lord, gusto ko lang naman sila lumigaya. Gusto ko lang naman silang mapaayos. Pero this time you realize, hindi pala sa paraan ko. Sa paraan mo pala. And that's a beautiful realization. Mahalaga yan sa mga lalaki, lalo na because yan ang nagiging resulta lagi ng pag-aaway. No? So, anyway, bago ako dumating sa pag-aaway, tanong ko na sister, yung word mo, Isaiah 60:22, ayun yata. Basahin mo na lang. Yan po, tsaka dalawa po kasi live. Okay, sige. Yan pong Isaiah, ito sa Tagalog ko po babasahin. Sa Tagalog ko po babasahin. Isaiah chapter 60 verse 22. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Wow. Kumbaga, naging life verse ko po ito nung pag-uwi po namin galing sa kulungan. So hindi pa ito yung life verse mo nung bata ka. Ito yung life verse mo nung paglabas niyo ng kulungan. Yung life verse ko po dati nung kabataan ko yung sa Efeso. Yung sundin niyo ang inyong mga magulang. Yun po. Teka, maganda yan. Ano yung Efeso?
Ano yung Yung sa Efeso po kasi Ano mo na lang, banggitin mo na lang. yung sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. At Bakit binigay sa ni Lord John during that time? Only child to. kasi para sa akin po, yung verse ko na yon, sumusunod naman po ako sa magulang ko. Dumating po sa time na kasi, kumbaga, yun nga, naging alipin ka na ng sarili mo, karunungan ba? Parang nagkatrabaho ka na po. Kumbaga, nung bata po kasi ako, pinalaki ako ng magulang ko na, kumbaga, hindi nila binibigay yung lahat sa akin. Kasi alam nilang hindi makakabuti sa akin. Good, oo. Tapos, hinahayaan po nila akong gawin yung kaya kong gawin. Tapos, pag napahamak ako, sa'yo yung credit, matututo ka dyan sa pagkakamali mo. Ganun po ako pinalaki ni tatay tsaka ni nanay. Kumbaga, kahit gusto ko isang bagay, nag-iisang anak ako, hindi ko sila iiyakan para pagdibo mo naman ako, ganyan. Kasi di ba, nag-iisang anak. Hindi ko po sila iniyakan dahil sa mga ganung bagay, sa mga material na gusto ko ng gadget, gusto ko ng ganito. Pero sabi ko nga po, hindi ko hinanap yun sa kanila, kumbaga hindi ko sila sinisi o nag-iisa lang ako, hindi nyo pa maibigay lahat ng gusto ko. Okay. Kasi, kumbaga nga po, pinalaki ako ng magulang ko na kung ano yung kaya naming ibigay sa'yo, yun lang. Hindi ka naman dumating sa point na pag hindi niya binigay sa akin, gagawa ako ng paraan para makuha ko. Ay, hindi po. Kasi, tsaka, anong bata rin po ako, kumbaga, with honors din po ako nung bata ako eh. Hanggang nung high school. Kumbaga, isa po ako sa mga nangunguna sa klase, ganyan. At, kumbaga, hindi ko po hinahanapan din ng kapalit yung pagpupursige ko sa pag-aaral ng kabataan ko. Tsaka, kasi, lagi pong pinapaliwanag sa akin ni tatay, nak, mag-aral ka. Kasi pag nag-aaral ka, pagka may trabaho ka na, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Yung mga bagay na hindi namin kayang ibigay sa'yo. So, nung nagtrabaho po ako, at yun nga, nakakabili na po ako ng gusto ko. Kaso nga po, nakabili naman ako ng gusto ko, nandun na po yung, syempre may magulang pa rin ako, nasusuway ko na po yung mga magulang ko. Wala namang perfect na anak eh, no? Kaya maganda sa'yo, nakatanggap ka ng salita, hindi lang sa magulang mo, kundi medyo diretso sa Diyos. Gusto kong medyo i-suspense yung tungkol sa... Kasi ako mismo, dahil hindi naman ako assign sa Bulacan, hindi ko talaga alam yung mga istorya ng mga buhay. Kaya tinanong ko nga sila kanina, okay lang bang pag-usapan? At okay naman sa kanila for the glory of God. Pero bago tayo dumako dyan, kakanta muna silang mag-asawa. Ayan. Yun ang Okay. maganda At napakaganda po nitong, tandaan niyo yung mga lyrics nitong kantang ito. At pagkatapos nito, pag-uusapan natin yung binanggit nila kanina. Ayan. So, awitin nila, pupurihin kita, o Yahweh. Luke. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, nakataas-taasan. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, nakataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito.
Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Nabanggit nila yung maraming salamat ng maraming beses, no? At pagkatapos natin ito, ng pagbati sa mga may birthday, malalaman nyo bakit maraming salamat talaga. Brother Dudes, birthday po, yan. October 4. Happy birthday, Sister Thea Galang, Sister Gail Francisco, Brother Albert Cabral, Brother Kenneth Escondo, Sister Charmaine Manzano, Sister Rosalie Brasa, Sister Samantha Nuas, Sister Carmelita Asprek. Yan po ang ating may kaarawan sa araw na ito. Happy birthday, Happy birthday po. sa inyong Happy lahat. birthday po. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Ayan. So, muli, tuloy natin ang kwento ng pag-ibig, kumbaga, mag-asawang ito. So, nabanggit nila kanina na they were in jail for about 4 years, no? So, medyo, kasi hindi ko nga sila masyadong nakasama sa Bulacan. So, we'd like to look at that and let's see how God moved towards that direction. Siguro tawagin ko si Mrs. at siya ang magsisimula ng kwento. Sige, sister. Ayan po, continuation. December 13, 2020. Yun po yung araw na, kumbaga, dinampot kami ng mga kapulisan, ganyan. At nung araw po na yun, pumapasok po ako sa work, yung araw po na yun, Sunday, day off ko po. Kumbaga, si brother husband po, lumabas and kumbaga, ako po, kinakabahan ako bakit? Kumbaga, anong oras na? Wala pa. Tsaka alam ko po, pag uuwi siya, paglalayo siya, naka-helmet po siya. Pagka malapit lang, dyan lang, hindi siya nag-helmet. So, hindi po siya nag-helmet nung time na yun. At sabi ko nga, anong oras na? Kung sino-sino po yung chinachat ko, tinetext ko, mga pinsan ko, nakaibigan din niya. Tapos mga kaibigan niya, hindi daw alam kung nasaan siya. Anong oras to? Madaling araw? Ano po? 9. 9 ng gabi. PM. Okay. Nag-start po ng 7 na dapat uuwi siya. Hanggang 9 PM, wala pa po eh. Tapos, nagtatahulan po yung mga aso sa likod ng bahay namin. May tao pong pumunta sa amin, hinahanap po si tatay. Sabi niya, asan si paring Obet? Ganyan. Sabi ko, bakit po? Sabi ko, na-aksidente po ba yung asawa ko? Ganyan. Sabi niya, hindi. Sabi niya, nahulihan ng marijuana yung asawa mo. So, doon na yung time na So at that point, nahuli na siya. Opo, nahuli na po siya. Okay. Nahulihan na ng marijuana yung asawa mo. So doon na ako parang nanlamig, nanlata, hindi ko alam ang gagawin ko. Tapos, so nakita ko po siya. Pinasok po siya sa bahay namin, sa kwarto namin. Nakaposas. Nandun din po yung mga anak ko. Nakaposas. Tapos, lahat po sila pumasok po sa kwarto ng bahay namin. Pati yung maleta po namin, yung mga kumbaga hinalungkat po. Tapos, nung time po na yon, may nagtanong po sa akin. Sabi niya, alam mo ba yung mga ginagawa ng ng asawa mo? Sabi ko, hindi po. Tapos nung hysterical ako. Sabi ko, ano ginawa niya sa asawa ko? Sabi ko, binugbog niyo ba? Parang, nagagalit po ako sa kanila kasi ano bang ginawa? Ganto, ganyan. Kasi bugbog po eh. Tapos nakaposas pa, nakikita nga ng mga anak ko. Sige, ikaw pala yung asawa, sige sumama ka. Sumama naman po ako.
nung pagkasama ko po sa akin, so nasa ano po kami sa sa pulisya. Nandun na po kami. So sabi, hingan lang daw po ako ng statement. Naghihintay po ako ng statement. Pinasok po kami sa loob ng selda, 2 po kami. Pinasok ka rin? Kada bubukas po yung gate ng selda. Siyempre, iniisip ko po, palalabasin ako, tatawagin ako. Baga, hindi po dumating yung time na palalabasin. Pinalabas po kami para picturean, isama po ako sa kaso. Na sinabi po na nagtutulak daw po kami, pinicturean po kami, nakasama po yung, di naman po namin alam na mga parapernalya at saka mga pinicturean po kami, kasama po yung motor namin. Tapos, hanggang sa, po kami, dinrug test po kami. Pagkatas po ng drug test, pinasok na po ako ulit sa loob ng selda. So, sabi po nung mga nasa loob, sabi niya, yun na yun, sabi niya, kinasuhan ka na. Sabi niya, ganyan talaga kami rin nandito, puro damay-damay lang. Sabi ko. So, hindi ako naniniwala sa kanila kasi nga, alam ko, inosente ako, wala po akong alam. So, start na nangyari yun. Ito, lumapit po ako kay Lord. Siyempre, hindi ako lumulubay ng kakapanalangin. The day pa lang, first day, unang oras na pinasok kami, sabi ko, ano bang nangyayari sa amin? Parang wala rin po ako sa sarili ko. Tapos yung asawa ko nga, puro bugbog, hindi ko na rin alam kung magagalit ba ako sa kanya, o ano ba. Tapos kasi, asawa ko po siya. Kumbaga, alam ko rin naman yung mga nangyayari sa kanya, imposibleng hindi ko alam. Tapos, dumating po sa time na, kinabukasan nga po, yung binasa na po sa amin yung nangyari na hindi naman po totoo na. Siyempre, parang nanlumo ka na ito si Robilyn Torres, na akusahang nagbenta ng halagang ganito, ganyan, ganito. Baga, yung mapapahagulgol ka na lang po kasi yung mga inaano sa'yo, hindi totoo. Baga, wala na po kaming laban, nasa loob kami. Ngayon, alam ko po yung ginagawa ng mga magulang ko para sa akin sa labas. Kumbaga, syempre, yung sa side po niya, kumbaga, nagkausap, kumuha sila ng attorney, kumuha na po ng ganito, ganyan, kung ano bang dapat gawin. Syempre, marami na pong nagkukuro-kuro bigay ng ganito, bigay ng ganyan. So, pray pa rin po kami, mga tao sa labas, nagpe-pray din po para sa amin, kung ano ba. Syempre, yung mga tsahin ko po, lalo na po ako, di ba? Syempre, nag-iisang anak. Ayun po yung pag-aalala. At ang masakit po doon, syempre, alam ko po, masakit sa akin, pero ang sisi, mas lubos na sinisisi, syempre yung brother husband ko. So at that point, you were angry with him, in a sense. Dumating po sa punto kasi na hindi mo ganun. rin nga alam kung ano nangyari. Opo. So parang, he's the most vulnerable. Usually sa mag-asawa ganun Hindi magalit sa iba, magagalit sa asawa. Kasi ikaw yung pinakamalapit. Ikaw yung parang pwede kong labasan ng aking damdamin. Ton, in your case, bakit palagay mo, so hindi ko tinatanong yung kwento, bakit palagay mo inalaw ng Lord na dumating kayo sa ganong point? So in your case, baka sabi mo, Lord, marijuana lang naman to. So ano yung thoughts mo na bakit pinahintulot, ano yung nakita mo nung bakit nangyari sa'yo yung pagkakahuli sa'yo? Ano yung mga thoughts mo at that time nung hinuli ka? Sa pagkaintindi ko po, parang doon na po pumasok ng buo si Lord sa buhay ko. Parang doon po siya nagpakilala sa akin na... Paano? Na kalimutan mo na yung buhay mo na yan. Parang magsisimula ka ng panibagong buhay. Pero napakasakit po na experience nun. Pero in the end naman po, talagang glory to God na ang dami ko pa palang hindi nalalaman. I mean, parang ang dami pong aral na binigay ni Lord sa akin. Parang word lang sabihin, pero worth it. Worth it yung Parang tama lang. Oo, parang Tama lang nangyari. thank you Lord, nangyari. Parang ganun. Thank you Lord, nangyari sa buhay ko yun. Kasi kung hindi po siguro nangyari yun, baka nasa na ako yung makamundong gawain. Talagang baka di ko na napigilan na puro pera na lang, ganyan. Kaya tingin ko po, yun po yung paraan ni Lord para
ayan, kaming dalawa na siguro naman po sa daming pinakita ni Lord sa amin, nung panahong naghihirap kami. Kumbaga, sapat na po yun para pasalamatan namin siya sa araw-araw na yung parang nakilala na namin siya na dala na po namin siya ngayon sa pang-araw-araw na buhay namin. Thank you, Lord. Kasi ito nga, very few will say, thank you, Lord, pinakulong mo ako. Kung hindi mo parang, okay ka lang. Pero nagkaroon ka ng realization. Brother, doon saan nga yung it takes painful, ano nga yun, ano nga ng konti, it takes a painful experience. Yung mismong talata. At saka, yung take mo doon, yung take mo doon. Oo, sometimes, sabi nga, sometimes it takes a painful experience. So, lahat naman halos ng tao na nakakaranas ng mga, yun nga, painful, minsan, dahil na rin sa katigasan ng ulo. So, yung lifestyle ba na parang walang Diyos sa buhay Parang totoo. hindi Kaya sabi niya na-recognize si kanina, Lord. hindi niya alam yung ginagawa niya. Ayun nga, diba? yun nga. Tsaka parang sa aking pagkakaunawa din, iba yung lifestyle ng buhay ni brother dati. So kung nangyari man yung mga ganong sitwasyon, talagang pagtutuwid ng Panginoon at pag-aayos. Hindi lang itutuwid ka in the sense na dinidisiplina ka, kundi nais ng Diyos, maayos yung buhay mo talaga. Yes. Diba? Mawala ka na doon sa kung ano mga bagay na hindi karapat dapat. Ayan nga, Proverbs 20:30, no? 20:30. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Alam mo, isang naalala kong word of God yan na talaga nagpapatibay na pag tinawag ka. Sabi ni Lord, no one can snatch them from my hand. Pag pinili kita, akin ka. Paninindigan kita. Ngayon, lahat tayo hindi lang sa'yo, sa ating lahat. Pag ikaw ay medyo sumaliwa, pag ikaw ay medyo, nadanas ko rin yan, na matigas ang ulo, didisiplinahin kita. Kasi akin ka. And that's something that lahat tayo, no? Hindi naman lahat tinawag, hindi naman lahat pinili. Tinawag tayo, pinili tayo. Sinasabi ng Diyos, gagawin ko ang lahat ng paraan, kumbaga sa'yo, Ton, para i-preserve kita. Dahil sa paninindigan ko ang pagkatawag ko sa'yo. So it's more than just punishment, it's more than just, lagi ko naririnig to, galit kasi sa akin ng Diyos. Pwede, no? Kasi kahit naman magulang, magagalit. No? Pero it's more that kasi mahal kita At kasi pinaparangalan ng Diyos mismo ang pagkapili niya sa atin. Kung sa tao pa, hindi ako pwedeng mapahiya na pinili kita. Ako mapapahiya, pinili kita Paninindigan ko yon. And sometimes, yun nga, Proverbs 20:30, kung kailangan kong gawin to, anak, salamat na lang, Ton, nakita mo. Na lahat ng pangyayari sa buhay, Romans 8:28, no? Ngayon, Kristiyano ka na, naintindihan natin. At that point, it was very difficult. It was very, very difficult. So tanong ko, hindi naman kayo nag-kausap kasi ibang lugar ng lalaki, ibang lugar ng babae, di ba? What were your thoughts? At least during that time, na 4 years yun, so marami kang time mag-isip talaga. Ano yung mga pumasok sa isip mo? Ano yung mga, maliban doon sa galit, yung sa spiritual side, paano nakatulong yung spiritual life mo doon sa dinadaanan mo, talagang unfair. No? Nung time na yon, yung galit, nawala po yun kasi pinaalam din sa akin ni Lord, anak, iisa kayo Kumbaga, pinag-isa ko kayong dalawa. Yung ginagawa ng asawa mo, parang ginagawa mo na rin. Sabi ko, Lord, so, kung pagtatakpan ko yung ginagawa ng asawa ko, sabihin ko na hindi ko naman alam, wala akong alam, pero alam ko. Siyempre, nagkakasala ako nun, at higit ako nagkakasala sa mga ganung bagay. At siyempre, natutuwa pa rin ako kay Lord. Kasi naalala ko po nung time na yon, uso po ang tokhang nung time na yon. Tapos, inisip ko na lang, safe kami nung nasa loob kami. Kasi baka, mamaya wala na kami nung kung tuloy-tuloy yung hindi nangyari sa amin na nakulong kami, baka sa laya. Wala na kami. Ang masama pa nun, baka may nadamay pang iba. Yun na lang po yung tinitingnan namin. Adeline, nung sabay ba kayong lumabas? Opo, okay. sabay po. Kung ano pa man, no? Natanong mo ba sa sarili mo, paano ko siya harapin?
ano ang sasabihin ko sa kanya? Ano ba ang tingin ko sa kanya after 4 years of those years na you suffered, no, in a sense? Ano na, po? Na-prepare ka ba ng Diyos na magkikita kami uli, magsasama kami uli? So, ito ang paninindigan ko. So, ano po sa nangyari pong pagkakulong sa amin, mabait po talaga sa amin si Lord. Kasi hindi niya hinayang magkalayo kami. Dahil? Yung jail po na napuntahan po namin, kasama ang male at saka female dorm. Maghiwalay lang po ng dorm. So, binigyan din po kami ng opportunity para magkaroon ng family day, magkita, mag-usap. So, may interaction kayo. Oo, Tsaka oo. po, nagkaroon din po kami ng, kumbaga, ng obligasyon sa jail. Kumbaga, ng opportunity. Bilang yung mga talento po namin, nagagamit po namin sa jail. Dahil ako nga po, nakapag-aral, may computer literate, tapos yung file ng mga nagagawa ko po doon. So, hindi yan yung parang typical na, alam mo sa kulungan. Opo. Kayo, Yan. you were given Kasi- some privileges, kumbaga. Opo. Kumbaga, pag po sinabing ay nakulong, totoo ba? Kasi sasabihin sa kanila, totoo ba binubugbog pagka bagong pasok? Hindi po nangyari sa amin yun. Kumbaga, pagpasok pa lang po namin sa PNP, simula nung araw na yun, nagkaroon po ng Bible study doon sa jail. Sa dating buhay po namin na tinatakasan namin lahat ng Friday na prayer meeting sa bahay namin. Sa jail po, hindi na po namin natatakasan. Naipon Oo ba? nga. Ang nangyari pa po doon, ginamit ako ni Lord na magturo ng Bible study. Wow, sa mga, talaga? opo. Kaya nga, Brother Ernie, andun pa lang sila, may inihanda na si Lord. Kasi maraming milagro, Totoo. maraming himala na nangyari. Na paglabas nila, yun ang magandang ending. Ah. Kasi hindi naman nagtapos doon na nakulong sila, may problema sila. Hindi kasi doon maganda rin naman ang kanilang... Ito nga, chief yata doon. Talaga? May position din. Chairman. Chairman siya, chairman. Tapos yung paglabas niya, di ba, merong blessing kayo. Unang-una, liwanagin natin na nagkaroon ng resolution. After 4 years, what happened? Bakit kayo nakalabas? Na ano po kami, acquitted po. Dismiss po yung case. Kumbaga, yung attorney po namin na naipaglaban po na mali talaga yung mga accusation sa amin. Mali po yung nanalo po kami sa case. Napatunayan po na hindi po kami convicted. Kumbaga, inosente po kami. Guilty kayo. Yes. Brother Ton, Not nung guilty. una mong marinig na hindi kayo guilty, acquitted na kayo, anong unang-unang pumasok sa isip mo? Siyempre po, yung thank you Lord na talagang thank you po kay Lord na parang isipin niyo po na kinasuhan kami nang hindi naman namin ginagawa. So, although gumagamit po ako nung time na yon, pero yung mga binintang po sa amin, nagbebenta siya, nagbebenta ako. Opo, hindi naman po na totoo. Yun, oo. Pero yung reaction mo na sinabi sa'yo, uy, malaya ka na, anong unang-unang pumasok sa isip mo? Siyempre po, sobrang saya po na makikita ko na ulit yung pamilya ko, asawa ko, yung mga anak ko, mayayapan. Naging Christian ka sa loob, ano? Opo, parang ganun na rin. Ano nangyari? Paano masabing, ay, eto na yung meron akong encounter? Yun nga po, kay Lord? dati pag may prayer meeting sa bahay, umaalis kami. Oo, Gumagawa ikaw pa akong siya pa paraan. nagyayaya. Tara, kain tayo, ganyan. Pero nung nahuli po kami ng December 13 ng gabi. December 14. pa, no? It's Christmas. December 14 po, may Bible study na ron. Araw-araw yun. Wala naman na po. Di na kami makakatakas eh. Ando na po kami sa loob. So, Okay. Sa Ano naging araw-araw, ano mo? Anong parang, Lord, paglabas ko, ganito na ang tingin ko sa buhay. Opo. Paano? Bali, bago pa man kami makalabas, alam niyo po yung magpe-pray ka sa gabi, halos umiiyak ka, tumutuloy luha mo. Hindi ka pa agad nakalabas nun. May dumaan pa ilang taon. Hindi agad ibibigay ni Lord sa'yo. Kaya lang parang niya muna, parang niready ka muna niya. Tama. May pinaalam muna siya sa'yo na hindi mo maintindihan nung mga unang panahon pa. Na kasi minsan umaabot po na yung alam mo yung parang corner ka na. Parang wala ka nang tatakbuhan talaga. As in, wala ka. Lahat ng kailangan mo, wala ka. Hanggang
Nagpapasahan lang po kami ng ano doon eh, mga yung may Bible po kasing niregalo yung kaibigan ko. Paano nagpapasahan? Pinapadala ko sa kanya. Ah, Sulat kasi wala kayong cellphone. Sabi ko po sa kanya, Daddy, eto, basahin mo tong verse na to. Ganito, ganyan. So you nabuburyong were ako. supporting each other Yes, inside. yes, Ang yes. galing, ang galing. Nabuburyong ako, bibigyan niya akong verse. So nung lumabas na kayo, siyempre may time na kayong mag-usap mag-asawa. Ano yung mga naging decision ninyo? Meron ba kayong parang, Daddy, mula ngayon, o Mami, how did you face the new challenge nung lumabas kayo? Sige, tanong ko muna si... Parang wala tayong desisyon, ano. Kumbaga, sinayaan po namin si Lord eh. Opo. Kasi sa loob po, marami pa po kami, hindi lang po yung pagkakakulong yung pinagdaanan namin. Namatay po si Brother Obet, nasa kulungan ako. Ah, okay, okay. Tapos namatay po yung lolo ko. The next year, na nasa kulungan pa rin po ako. How was it for you? Siyempre, sobrang sakit. Pero hindi ka dumating sa point na sinisi mo sarili mo or sinisi mo husband mo or what were your reaction? Pagka nag-aaway kami, nasisisi ko siya. Pag po nag-aaway kami dati nung nasa jail, nasisisi ko siya. Pero alam ko, yung sabi nga niya sa akin, yung sakit na nararamdaman ng pamilya ko, sakit na nararamdaman ko, mas doble yung sa kanya. Kasi nga, siya yung naging, kumbaga, sinasabi niya sa sarili, siya yung naging dahilan. Sabi ko, huwag mong sisihin sarili mo. Kahit naman sa taong sinasabi ko rin po kay nanay na, Nay, huwag nyo lang isisi lahat kay Aiton. Asawa niya ako. May decision din ako na pagkakamali na hindi lang naman siya yung nagdesisyon. Siyempre, asawa ko. Dapat, una pa lang, kinontrol ko na. Kumbaga, noong time po na yon nung nawala si tatay, siyempre, sobrang sakit. Hindi ko na nga po nagawang umuwi yung mag-request sa court na para makita si tatay. Hindi na po. Kasi wala namang... Nasa lamay. Opo, yun, pareso. 2022 tsaka 2023 namatay yung lolo ko. Hindi na po ako nag-request na umuwi kasi alam ko po yung magiging burden lang ng pamilya ko, gastos din po yun eh. Tapos, hindi ko naman po mabubuhay si tatay pagka nandun ako. Ang kagandahan lang, yun, thank you pa rin kay Lord, yung mga jail officer, binigyan po ako ng opportunity, every day, every night, video call habang nasa wake ni tatay. Ah, okay. Okay. Opo, video Don, call. ikaw, I don't know, ano lang to, bato ko lang sa itong tanong na to. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Dumating ka ba sa point na sinisi mo ang sarili mo o ngayon ba, nung ikaw ay maging Christian, napatawad mo na ba sarili mo? Kung sinisi mo man ang sarili mo or what? Dumating po sa yung sa punto na hindi kasi ang ko naman po, syempre noong una, parang sinisisi ko yung sarili ko. Pero kung babalikan ko yung nangyari, wala talagang Yeah. Wala talagang oo po, nagmamariwana ako. Pero yung kinasa po, hindi talaga yun eh. Kaya pag wala talaga kaming kasalanan. Ang may nagkanulo po sa amin, yung kaibigan ko. So, yun yung wala talaga. Pero inano ni Lord na mangyari. Ang inano ko na lang po, na baka nga merong magandang dahilan. Actually, may magandang May magandang dahilan. Kasi tinatanong ko yun, kasi maraming tao, dumating sa point na, yun, sabihin na natin iba talagang may kasalanan na matindi. No? In a sense, you had your fault because of the marijuana. No? Pero may mga tao na hindi na nakamove on dahil sinisisi nila lagi nila ang sarili na doon sa nangyari na nakaraan, sabi mo nga, natapos na. Now, kung patuloy kong sisisihin ng sarili ko, hindi rin ako makaka-move on. At, sometimes you need to be kind to yourself also. Because you can never be effective as a Christian kung ikaw mismo, hindi mo mahal ang sarili mo. In the sense na sinasabi ng Diyos na mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo na kung magpapatawad ka ng ibang tao, patawarin mo rin ang sarili mo because then that's the only time, that's the healing by the way, and that's the only time you can move on. No? So, siguro may konting oras pa naman. Ano yung pag-uusap ninyo? Makikimarites kami na kayong dalawa. Siyempre, nagkita na kayo, di ba? Nasa bahay na uli kayo. O whatever it is, paano kayo nag-interact sa isa't isa? Although, siyempre, iba na yung setting. Ano ba yung naging desisyon ninyo? Ano yung naging paninindigan ninyo? Kasi po ako, nung bago pa ako lumabas, kasi nafe-feel ko na eh. Parang sinabi na po sa akin ni Lord, malapit ka nang umuwi anak.
parang Totoo yan. in-accept Totoo ko na yun na, Lord, uuwi na ako, handa na akong umuwi. Handa na akong harapin lahat ng battle sa laya. Sa lahat ng pinagdaanan ko. Alam ko may mas darating pang mas grabe, pero haharapin ko yun. Sabi ko nga. Nung paglabas ko, buo talaga yung loob ko na yung buhay ko, kumbaga, kasama ko na si Lord. Hindi ako nagpa-promise. Kasi nung bago po ako makulong, nung bagong kulong lang po ako, sabi ko, Lord, promise atin na ako sa fellowship, mag-prepare me Lord. Sabi ko, parang ako nagpa-promise ako kay Lord, sabi ko na, pero sabi ko nga, hindi ka pala dapat nagpa-promise. Gawin mo, sabi ko. Pero sa akin talaga, buong buhay ko, sabi ko nga, paglaya ko, hindi ako magpa-promise. Yung hayaan ko na yung sarili kong gagalaw para kay Lord. Ngayon, nung paglaya ko po, nagpe-pray pa rin ako, syempre. Marami akong kahilingan kay Lord. Hindi po siya uma-attend. Pero alam ko gusto niya uma-attend. Kasi nahihiya po siya. naintindihan natin nahihiya yan. po siya sa nangyari sa amin. Kahit nga po humarap sa mga kamag-anak namin alam ko pong nahihiya po siya. Medyo meron syempre sa nangyari. Tapos pinagpe-pray ko po yun kay Lord. Nagte-testimony po ako sa fellowship na hopefully po yung brother husband ko. Pero yung binigay po ni Lord, naging masobra pa kasi ang ginawa po niya, miyembro po kami parehas ngayon ng music ministry. Nagdadrums po siya, ako po umaawit para kay Lord. So, tuwan-tuwa po ako kay Lord kasi yung pinag-pray ko lang na, Lord, yung asawa ko, makayag ko sa ganitong gawain, makinig sa'yo, yung mga plano mo para sa kanya, yun ang sundin niya. Mas higit po yung binigay ni Lord. Tsaka po, may nangyari, yung pangyayari na, kasi nangyari po sa amin sa jail na, alam ko po nasa isip niya, mahilig po ito maghigante. Kumbaga, yung galit dati. Kasi kung yung hindi pa po siya, nga po, Christian, nasabi ko, wag siyang maghihigante. Kasi yung nagpahuli po sa amin na kaibigan niya. Siyempre, puno po siya ng galit doon. Ngayon, natutuwa po ako sa kanya kasi nakasalubong po namin. Isang beses namin. Sabi ko po sa kanya, Daddy, si ano? Then, sabi niya, hindi, okay na yun. Sabi niya ganun, si Lord na lang bahala, okay na sa akin. Yung mga ganun pong, alam ko po na si Lord na yung sumasagot, siya na kumikilos sa buhay niya, sa mga ganung pamamaraan, na nababago na po yung asawa ko. Saka isa pa pong way na pag nasa kalsada kami, kasi mainit din talaga po ulo nito, hindi mapipigilan. Bata pa eh. Opo. Bata pa. Yung kahit na tatawid, siya na po nagbibigay. Hihinto na kami kahit na nagmamadali kami. Siya na po nagbibigay, kung gano'ng mga bagay. Alam ko po na nasa sa kanya na si Lord sa buhay niya. Tapos sa amin dalawa, pag-aalis kami sa sasakyan, Mami, mag-pray ka na. Alis na tayo. Siya lagi ang nagpapaalala sa akin. Nakailang buwan na kayo ngayon laya, di ba? Ano po? Mga 8? Wala pang 1 year. October. Wala pang 1 year. Wala po. December din po kami lumaya. Oo. December, at saka yung magandang balita po sa amin, December 23, 2 nights before Christmas. Binigay po sa amin ni Lord yung Yan ang kalayaan. medyo mahirap kasi, alam mo yun, Christmas pa. So, it was very difficult, no? So, Ton, sa'yo, lesson learned sa kabuuan. Sino si Ton noon sa Aiton. maikling pananalita? Sino si Aiton. Aiton? Mas mabilis kasi yung Ton. Sino si Aiton Noon po, sa madali sabi po, noon, kilala ko po si Lord pero hindi ko po parang hindi ko ginagawa yung mga sinasapuso yung mga gusto niya, yung mga ngayon po sa lahat ng ginagawa ko, pinagpapasa Diyos ko po lahat ng kasi alam ko alam ko parang hindi na ako sumablay. Sa kahit po pagdadrive lang o ano man gagawin ko, nagpe-pray po ako ngayon. Masasabi mo bang si Mrs. ay blessing sa'yo? Blessing po siya sa akin kasi in a way na yun, lagi po niyang parang dinadala rin po niya ako kay Lord, parang ganun, pinapakilala rin po niya sa akin. At the same time, pinapahaba po niya yung pasensya ko pag po nagtotoyo siya. Trabaho talaga ng Mrs. yun. Ngayon, in a few words, anong pwede mong sabihin kay Mrs. maliban sa thank you? At this point na, wala pa palang 1 year, no? So, at this point,
anong pwede mong sabihin kay Mrs. ngayon dahil siya ay isang blessing sa'yo? Sa kanya mo sabihin, ha? Huwag sa akin, ha? Sa kanila, sa kanya. I love you with the love of the Lord. Para sa prayer meeting lang eh. Taga-kumpi ka Brother, talaga. nakakatuwa. Lagi silang nasa prayer meeting na. Oo. Kasi prayer meeting sa bahay na nila. Meron na kayo. Tapos every fellowship. Yung irony, dating tinatakbuhan ng prayer meeting, dating, si Mrs. naman, sino ka noon at sino ka ngayon? Ako po noon. Anong kaibahan? Dati po, ano ba? Kasi mas malalim po ako ngayon. Mas malapit na ako kay Lord ngayon. Opo. Tsaka sa dami nga po ng pinagdaanan, alam ko po bigay ni Lord yun lahat. Na sabi nga, ala namang bagay na pinagkaloob si Lord na hindi natin kayang lampasan. Tama. At alam ko, marami pa siyang ibibigay na mas kaya naming lampasan. At saka, syempre, papurit pa sa salamat kay Lord na dati nga yung marangyang buhay, nawala. Nawala talaga as in. Pati sasakyan po namin, kinuha ng mga Tapos, yung bahay po namin, halos na po yung tumutulo na dahil nga po naiwan namin. Naipundar din po namin business. Sabi ko nga, sa isang iglap, kayang-kayang kunin ni Lord lahat yun. Kung hindi nagmumula sa Kanya at hindi mo ina-appreciate yung pinapahalagan. Pero ngayon po, sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon kasi meron din kaming blessing na natanggap galing sa dating tinapasukan ni brother husband na naging simula po namin nung paglaya po namin na yung insurance na galing po sa Dole na nilaban din po niya yun nananalo po yung case. Okay. Baga, paglaya po namin, nakapagpagawa po kami ng bahay, may sasakyan po kami. Baga, iisipin po ng tao minsan, marami din po nagsasabi na, marami ba kayo naipon sa kulungan? Kaya, alam mo naman ng tao. Pero isip na lang nila. Alam mo naman ng yun. tao. Pero sabi ko nga, sa isip po namin, hindi kami gaganti. Isip niyo po yan. Kayo po ang nagdadala. Kung ano po yung kalooban ni Lord para sa buhay namin, yun po yung gagawin namin. So ngayon, nagpe-praise and worship po kami, umaawit kami kay Lord. Alam po, yung ginagawa po namin, hindi po para sa tao, hindi po para sa sarili namin. Para kay Lord. Baga, maraming yung tao nasasabi nila, kaya lang naman sila nagaganyan. Kasi nga, nakulong, ganito. Pero totoo po yun. Yun yung pinagdaanan namin, nakulong kami, doon namin nakilala si Lord. So, yung gusto niya para sa buhay namin, yun ang gagawin namin. Di ba? Tama. Napakahalaga kasi, lahat tayo may dinadaanan is you learn to address the God who allowed all of these things. Ang tao, natural na yun. Huwag ka nang magulat na gano'n. At ang tao ay tao. Kaya sabi ni Lord, patawarin mo sila. Yung sinasabi mo kay Nana Aiton, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. May binigay na love letter sa'yo kanina. Ano naman love letter mo sa ex-boyfriend mo? Anong gusto mong sabihin sa kanya before we part? I love you with the love of the Lord. Siyempre. I love you din po with the love of the Lord. Saka siyempre, bilang iisa nga po kami, alam ko kung ano yung ginagawa ko at ginagawa niya. Yun sa harapan ng Panginoon, kung ano man po, kung may pagkakamali. Alam ko itatama ni Lord lahat yun At kung tama yung ginagawa namin, syempre pararangalan po kami ni Lord, pararangalan din namin siya sa lahat ng ginagawa namin. Tsaka yung pray po, pag pinagpe-pray po namin na alam ko po, darating din yung time, both sides, side niya, pamilya ko, pamilya niya, sabay-sabay po kami magpupuri sa Lord. Dahil po sa nangyari sa amin. Amen. Brother Dudes, last word. Amen. So, kaya po, ito yung tatay ng Bulacan. nakakatuwang marinig yung patotoo o mga naganap sa buhay ng mag-asawa. Tsaka lagi ko naririnig sa kanila, kung meron man mga mumunting bagay, lagi mong naikukumpara, no? Lagi yun naikukumpara. Mas mahirap ngayon nangyari sa amin Ito pa bang, kumbaga maliit na lang sitwasyon bagay na to. ito. So, kaya yun yung lagi ko naalala na naisishare nila na sa ating buhay din naman, mga kapatid, ano man yung sitwasyon natin, kapit lang kay Lord, lumapit sa Kanya,
panghawakan natin yung kanyang mga pangako. Thank you, Lord. Ang hindi ko makalimutan niya bago tayo magtapos, finally, sa 1 Corinthians 2, no eyes have seen, no ears have heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So may qualification, no? Pag mahal ka ng Diyos, yung mga bagay na hindi mo na-imagine, di ba? Hindi pa nakita na yung mata, kumbaga, yun ang ipagkakaloob ng Diyos kung patuloy kayong makikipag-ugnayan sa ating Panginoon. So nagpapasalamat kami sa umagang ito sa mag-asawa and of course kay Minister Dutz na Thank you, Lord. napakaganda. Buti na lang napigilan ko umiyak. Kasi umiiyak ko. Nakakatuwa, nakaka-edify. Yun nga yung maganda, no? May mali, pero ang Diyos kayang, sabi niya nga niya, I can turn a blessing into a curse, which nangyari sa inyo, but I can also turn I can also turn a curse into a blessing. So siya lahat, no? So muli po, bago kami umawit, ito pong kantang to, sabi nga, wala nang buhay, nagaganda pa. Eh talagang kaantahin namin dahil nakalinya dun sa kwento sa umagang ito. Wala nang buhay, nagaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, O Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, O Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. In behalf of Minister Dodi at ang dalawa nating bisita, maraming pong salamat at magandang umaga po. God bless everyone. Morning. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Amen. 2 Timothy 2:2.